very clear po yung inyong presentation. No? So yan, good morning, amazing morning everyone. So ako po ay na-invite dito para ma-share ko po yung aking history about sa aking condition. No? So para maging isang product testimony po for everyone. So I just want to share my screen. Ayan, so cleared na po ba mga mens? Meron po ba? Hindi ko siya nakita. Ayan, so, my gosh. Ayan, so, here I am again. So, this is my testimony. So, amazing morning again. So, my name is Emilani Grepo. No? So, isa po akong registered nurse and nag-work po as an OFW Saudi Arabia. OFW nurse po tayo noong year 2019. Pero sad to say, hindi ko po natapos yung contract ko. 2 years contract, so bali umabot lang ako ng 1.5 years. So bakit kaya po, no? So hindi ko siya natapos. So iyan niyo po yung work ko. So happy naman po ako sa work. No first year hanggang 1.5. So hindi ko siya akalain talaga no na pagdadaanan ko ang ganitong senaryo no na darating sa buhay ko na magkakaroon pala ako ng isang malubhang sakit. So kita naman no so masaya ako sa trabaho ko before. And then yun nga po suddenly bigla tayo nagkaganito. So alam naman po natin no na by that that time 2020 kasagsagan po ng COVID. So pandemic. So isa po tayo sa na-hit no ng ating pandemic virus. So nung nandun po ako sa Saudi, July na-admit po ako twice. So yung first admission ko is due to COVID kasi nag-positive po ako doon sa kanilang COVID test. And then na-treat naman po ako ng almost 1 week. Nung matreat po ako, so syempre nasa quarantine area pa rin po tayo. Hindi po ako nila pinabalik sa work ko. And doon pa po ako nagpagaling. Pero good naman po at naging okay naman po yung condition ko. Kaya lang, after 2 weeks po, mula nang ma-discharge ako, parang bumalik na naman po yung sintomas ko. No? So parang hirap na hirap pa rin ako huminga. So nag-complain ako doon sa doctor na pinag-check-upan ko. Bakit kung okay na ako sa COVID, bakit andun pa rin yung sintomas, no? So, hirap akong huminga at andun pa yung lahat ng halos sintomas ng isang COVID patient. Pero nung matrace po nila na test naman nila ako sa COVID, negative naman po yung result. So, nagtaka sila bakit anong problema sa akin. So, hanggang sa nag-decide po sila i-CT scan ako doon. So, sa CT scan po, doon nila na-detect no na meron pala akong lump or meron akong bukol sa aking right lungs. So doon po in-advise na nila ako na mag-undergo ng biopsy. So since nasa ibang lugar po tayo, so hindi po talaga ako nagpa-biopsy sa Saudi Arabia. Kasi bakit po ako magpapa-biopsy? Dito lang po na alam mo yung simple admission ay ganyan na po ang dinanas ko no. So ang daming alam niyo, ang dami kong pasa. Dahil ko pa yung binugbog ng employer pero hindi po ako nabugbog dyan. So, yan po ay bugbog ng aking mga swero. So, lahat ng veins ko is nagpuputukan. Ganun daw po talaga pagka ikaw ay naging isang COVID patient. Pero at least okay naman po yung aking naging decision at umuwi po ako dito sa Pilipinas para dito po ako magpagamot. So yun po, so yun nga nag-decide ako umuwi at nagpaalam ako, ito po yung aking, share ko lang po yung mga naging amo ko sa Saudi, so yung aking boss, yung aking mga doctors,
So kahit papaano naman po maganda rin naman po talaga yung naging ano natin doon sa trabaho natin. Kaya hindi sila nahirapan talagang kahit papaano bigyan ako ng konting reward po sa ginawa nating serbisyo sa kanila. So yun po decide po tayong uwi ng August 14, 2020, no. So ayan, after po noon, pag-uwi ko syempre pahinga po muna tayo dahil talagang habol ako ng alam mo yun, yung hirap na hirap pa rin ako huminga. Pero hindi pa rin ako dapat alam mo yung pumunta agad dun sa hospital kasi pandemic nga, ang dami pa rin mga case. So nagpahinga po muna ako dito sa bahay, quarantine. And then after noon, decide na po ako pumunta na po sa lung center. Direct na po ako sa lung center nagpa-check up since lungs naman po yung problem ko. So ito po, ito yung first day na nagpa-check up ako sa isang pulmonologist doon. And then lahat po tinry na nila sa akin para ma-relieve lang yung aking difficulty of breathing, yung aking hirap na hirap sa paghinga, no? So parang lagi akong may asthma. So nung time na yon nakita na nila yung CT scan, na CT scan na rin ako. So hindi rin maganda yung result. Nag-decide ang doktor na i-biopsy na po ako agad-agad doon. So dito po ako tinurukan. So alam niyo mga miss, napakasakit, no? So ang haba po ng needle na ginamit nila sa akin. And then siyempre sa ibabaw meron siyang anesthesia, pero pag pasok na sa loob ng needle hanggang sa umabot na doon sa tissue ng lungs ko, doon po talaga grabe yung sakit. Akala ko nung time na yon mawawala na. Kasi imagine nyo, hirap na ako huminga. Tapos tuturukan ka pa doon sa loob mo, no, sa tissue. Kukuha sila doon, kukurot sila doon sa tissue sa lungs tissue mo. Pakasakit po. So, ayan po, after nun, ayan, September 9, nung ma-release po yung biopsy ko. Ayan po yung naging result. So, meron po akong non-small cell lung carcinoma. So, talagang lung cancer po yung naging case ko. At ang nakakalungkot po doon, talagang na-diagnose nila ako as stage 4 lung cancer. No, stage 4 lung cancer po yung diagnose sa akin. So, ang masakit po ay sinabihan pa po ako talaga ng doktor na you have only 6 months. Kasi stage 4, ibig sabihin po talaga scattered na po yung mga bukol ko, nag-metastasize siya, kaya po sila nakapagbigay ng ganong diagnosis. So, syempre, bilang isang magulang o isang wife, no, ito po, i-share ko lang po yung isang picture na talagang sobrang nakakapagpalakas ng loob ko, no? Yung husband ko na until now, mula nung magkasakit ako hanggang ngayon, hindi po siya talaga nagsasawang mag-alaga sa akin. Kasi before po talaga hindi po ako nalabas ng kwarto kasi kailangan talaga ng ka-oxygen po ako. Hindi ko po kayang tanggalin ng oxygen kasi once na tinanggal ko po siya, babagsak po ang aking oxygen level, no? So ito po yung isang talagang super angel po sa akin, no, ang aking si Bea Elise. Si Bea Elise, no, yung aking anak na youngest daughter ko na may Down syndrome. So before po, kwento ko lang po saglit, sabi ko kay Lord, ba't ako binigyan ng ganitong klaseng anak na may kondisyon ng Down syndrome. Ngayon po alam ko na-realize ko na, no, isa po pala siya sa gagamitin ng Panginoon para magbigay ng lakas ng loob sa akin para labanan ko. Kasi pagdadaanan ko po pala talaga tong sakit na ito na talaga alam yung kababagsak talaga ng ano nyo, siyempre sa pag-iisip, parang mawawalan ka ng pag-asa. Pero hindi po, lumaban po ako dahil po sa kanila, lalo po sa aking si Bea, no? So, ayan po. Ayan, ito po yung talagang magpapatunay din po talaga na dumaan po talaga ako sa chemotherapy. No, so after po talaga naman ma-diagnose kayo ng doktor, so syempre i-advise na po talaga since cancer patient, i-advise po talaga kayo na mag-undergo ng IV chemotherapy. So isa po ito sa mga naging side effect ng chemotherapy ko. So talaga ang maglagas ng hair. So before mahaba talaga yung hair ko, pero diyan talagang nag-cut na po ako unti-unti kasi talagang naglalagas na po siya. Yun po yung side effect ng chemo drugs, no? So okay lang po kasi at least ang importante po ay gumaling po ako, no? So ayan. So yan, so ang aking anak, ayan pa rin siya pa rin po yung aking angel talaga. Sabi nga po sa kanta, she give me hope when I'm about to give up. Kasi talagang muntik na po talaga ako mag-give up.
Pero since nandiyan yung anak ko, lagi ko nakikita, at talagang siya po yung nagkikare sa akin, nag-aalaga, lumalakas po talaga yung loob ko, no? So yun, dahil po, alam nyo, ito na po yung time na nakilala ko na si Barley, no? So June 2021. Pero alam niyo po mga mentors, bago ko siya makilala, nakapag-undergo pa po ako ng 18 sessions, no? 18 sessions IV chemotherapy na talagang wala akong kalaban, kaya halos nung time na nagkikimo ko, sobrang bagsak po talaga ng katawan ko, yung immune system ko, dumarating po talaga ang time na hindi ako halos makabangon. Pero by God's grace, nalabanan ko po iyon, no? So, ayan. Ito po, share ko lang po, no? Ito po yung CT scan ko, April 19, 2021. Ito po, yung CT scan na to, yung result na to, hindi pa po ako nakapag-take ng Barley nito. Pero natapos ko po ang 18 sessions ng IV chemotherapy, pero ito pa rin po yung itsura ng lungs ko. Ang pangit na po. Kasi normally, ang lungs po natin is black. All black. Wala po talagang dapat nakikitang ganyan mga white spot. No? So, yan. Chemo drugs lang po ang aking gamit dyan. Pero ito po, pakita ko po sa inyo, CT scan ko, September 8, 2021. Since ako po ay nag-start mag-Barley ng June 2021. No? So imagine nyo po, nung isinabay ko na po si Barley sa aking chemo drugs, kasi ito po tapos na po ako mag-IV. So after po ng IV, ako po ay ongoing chemo drugs po ngayon, yung tinatawag nilang targeted pill. No? So isinabay ko na po siya. So nag-start na ako ng June 21. Imagine nyo po mga mens, within ilang months lang yan, June, July, August, September, within 3 months, June, July, August, September, 3 to 4 months, mga mentors. So ito po yung natulong sa akin, no? Ito na po yung natulong sa akin. Ang bilis ng, alam mo yung parang na-wipe out siya, no? Although andyan pa rin sila, pero at least nabawasan siya. Hindi katulad po nito. So ito po yung talagang masasabi kong ang laki po talaga ng tulong ng Barley, nung talagang nag-take na po talaga ako together with my treatment pa rin. Ayan, so ito, sa size naman po makikita po talaga natin, no? So unang-unang CT scan ko, ang laki po talaga ng size ng bukol ko, nasa 3.5. Imagine nyo yun. So pagdating po ng January 6, ito po yung nagbabarley na rin ako nito, 2022. Ito na po yung ibinaba, 2.0, no? 1.2 by 2.1. So talagang may pagbabago, no? May pagbabago po mga mens. Ayan, so ito rin po yung picture ko, no, noong December 20, kita po talaga sa itsura na talagang dumadaan sa mga side effect ng mga drugs, no? So, ito po yung ating September 2021, ito po with Barley nila. Talagang totoong nakakapag, alam mo yun, nabubuhay lahat ng cells mo sa katawan mo, nalalabas mo lahat ng toxins sa katawan mo. Kaya talagang gusto ko po itong ma-share sa inyo at sana makarelate po yung iba na may pinagdadaanan din katulad ko, no? So, ayan, ito na po yung aking, so, parang talagang kinareer ko na po talaga kasi talagang sobrang laking tulong na binigay sa akin. So, nagbabarley na po ako talaga religiously every day, wala po yung paltos. Simula nag-start ako hanggang ngayon po. Kasi iyon po yung kailangan ng katawan ko. No? Yung malabanan ko lahat ng toxin, lahat ng side effect ng mga gamot na naiinom ko. And then yung aking, at the same time, yung aking anak, so syempre para maging healthy na rin kasabay ko, choco barley naman po yun sa kanya. Ayan, so yan po yung mga patunay na talagang barley user po talaga tayo, no? So ang laki po talaga ng difference po ba mga mens? So yan. Bali ito po, share ko lang po itong picture na to, no, para at least kasi naalala ko po before, itong daan po na ito po ay isang daan papunta po sa main lobby ng lung center. Alam niyo po ba mga mentors na before, yung daan na yan, hindi po ako pwedeng makarating ng main lobby o ng main entrance ng lung center na hindi po ako isasakay sa wheelchair. Imagine nyo yun, yung wheelchair ko na mayroong kargang oxygen. Pero ngayon, kayang-kaya ko na po siyang pabalik-balikin
Kahit magparit-parito po ako, hindi po ako talaga nakakaramdam ng hirap sa paghinga. Kasi kumbaga talagang na-open na yung lungs ko, naging okay na siya. Sabi ko parang